Matindi na talaga ang power tripping sa Kongreso mga kababayan dahil akalain nyo, tinanggal po nila mga kababayan si Congressman Marcoleta nang wala man lang pasabi ha, walang due process mga kababayan sa kanyang komite doon sa Kongreso sa Good Government and Public Accountability. Vice Chairman po si Marcoleta dyan mga kababayan, pangalawa sa pinakamataas sa komite na iyan, tapos bigla-biglang tinanggal nila. At hindi pa sila nakontento, ni-remove pa nila si Marcoleta bilang miyembro. Ginawa po ng mga buhaya yan mga kababayan bago isinagawa itong hearing sa Kongreso kahapon na kung saan ginisa nila si VP Sara dahil natiktikan na ng mga buhaya mga kababayan nagagawa ng motion itong si Marcoleta kaya inunahan na nila. Tinanggal nila nang walang paalam mga kababayan. Panoorin po natin ha. Paano niyo ako tinanggal? Sino mo nagtanggal sa akin? Hindi niyo man lang ako kinausap. Oh, see? Hindi man lang kinausap mga kababayan. Tinanggal lang walang paalam. Ganyan sila kabastos mga kababayan. At alam niyo ba kung anong dahilan kung bakit siya tinanggal? Para hindi siya makapagmosyon. Narito po kasi ang gusto ni Marcoleta mga kababayan. Alam po ninyo kung bakit ko tinatanong ito? Kung marami po kayong na-issue, at alam ko marami talaga, na notices of disallowance, pupuntahin natin dito lahat, hindi lang ang Office of the Vice President at dapat umupo dito. Lahat na po ng inisyuhan nyo ng notices of disallowance must sit here para makagawa po kami ng mas maganda, mas balanse na batas. Kung pag-uusapan po ay ang paggamit nitong intelligence funds. Oh, see? Bakit si VP Sara lang mga kababayan ang tinatarget nila? Sa dami-dami ng binibigyan ng notice of disallowance, yung confidential fund, intelligence fund, bakit si Sara lang ang pinatawag nila? Do you understand, madam? Yes, I understand po the question. However, so, the committee is expecting to receive the number as well as the pertinent records pertaining to the issuance of notices of disallowance to the municipal mayors, governors, correct, the PNP, the lahat AFP, na, and such other agencies who are recipients of intelligence and confidential. Yan ang challenge mga kababayan natin dahil otherwise, obvious na nilalock in lang nila, tinatarget lang nila si VP Sara. Bakit Vice President lang ang pinatawag dyan? Funds, because later on we will also summon them and sit with us. Thank you, Madam Chair, Mr. Chair. Congressman Marcoleta, you can... Oo, eto ha. Eto ang purpose ng pagtanggal nila kay Marcoleta mga kababayan. Not move because you are not a member of this committee. Tinanggal na pala siya ng walang paalam mga kababayan. Bago pa lang ang hearing na iyan. It's good that you have raised that, Mr. Chair. I am a vice chair of this committee. On September 4, I was surprised because I saw the journal that I was replaced by my kumare. Kumare pa. The question is, if I am replaced as Traidor a vice ka, kumare. chair, does that automatically mean that I am removed as a member of this committee? Oh, pati pagiging member niya mga kababayan, tinanggal siya, Mio. Before you answer that, Mr. Chair, I think I need some legal basis before you answer that. Yes, your removal from the vice chair, you were removed in a plenary session, House Rules. Ibig sabihin mga kababayan, utos si Tamba na i-remove si Marcoleta. Nagsalita kasi si Marcoleta last time ng mga kababayan, tatiktikan nila na baka magmotion yan doon sa committee na vice chairman siya. Kaya tinanggal nila mga kababayan ahead of time. Now, under Section 28 of the House Rules, it provides that the House shall, upon the recommendation of the Committee on Rules, organize committees, organized crime, their membership, and jurisdiction. Therefore, your removal as vice chair and member of the House was a plenary action, and therefore, it should be the plenary who should include you as member or as vice chair. Cheesy ba masyado? Right before ang hearing, tinanggal si Marcoleta bilang miyembro at vice chairman. Thank you. Mr. Chair, it was very clear that I was Hindi siya pwedeng makapagmosyon mga kababayan. Ang kanyang magagawa, tanong na lang. removed as vice chair. I was not removed as a member.
Walang masagot na sila dahil Because guilty. you were There is this distinction between being a member and vice chair. If I Yes, was but- removed as vice chair, but your appointment as vice chair, you were not appointed as member. Nag-imbento ng mga kababayan. Ang pagiging vice chairman daw hindi daw automatic na pagiging miyembro. So nga, paano ka naging vice chairman kung hindi ka miyembro? Para lang yang nagiging vice presidente ka na hindi ka pala taga Pilipinas. Ganyan. Example, vice president ka sa Pilipinas, Pilipino ka talaga, miyembro ka. Pinagsasabi nitong ungas sa mga kababayan pag-justify na kanilang kasamaan, mga kababayan. Appointment was as vice chair. So hindi naman po kayo Mr. in-appoint Chair. muna as member bago kayo ginawang vice chair. Your immediate appointment was as vice chairman, and therefore your removal as vice chair. Liko-liko ang utak nito, mga kababayan, no? Sige, maniwala ka sa iyong sariling kasinungalingan. Will remove you as member also. Yun po yun. Well, And it's a that is plenary your- action. The committee has nothing to do with it. Hugas kamay ka, Poncio Pilato. Ito po kasi ang chairman, mga kababayan Tapos si Marcoleta ang vice chairman. Threaten siguro sa mga kababayan na mapalitan ni Marcoleta. that is your opinion, Mr. Chair, but Opinion mo yan na tagilid. I am expecting that some kind of a basis should be presented that upon removal of a vice chair, that automatically also removes him as a member of that committee. That's all I am asking, Mr. Chair. Paano niyo ako tinanggal? Sino po nagtanggal sa akin? Hindi niyo man lang ako kinausap. Hindi man lang Di ba? Not kinausap. even a modicum of respect was accorded to this representation. Kahit katiting na respeto. Not even a modicum of respect. In replacing me as vice chair of this committee. Kawawa At si ngayon pala Marcoleta. gusto niyong mangyari. Go, pagka Marcoleta. pala inalis ako as vice chair, Opo. automatic pala ako, naalis din ako ng member. Hindi na kayo miyembro ng Paano nangyari yun, Nelson? When Paano senior na deputy Magic ng mga buhaya, mga kababayan. Speaker Gloria Macapagal Arroyo was removed from her office, she was still deputy speaker. Nawala lang yung senior Pagiging deputy. senior deputy speaker. O Opo. di sana, Oho. nung tinanggal siya as senior deputy speaker, natanggal na rin siya pagiging deputy speaker. Oo nga. Hindi Kaya nga, Ano dito? Oho. Nasaan ang logic dito? walang logic dahil mga buhaya, power tripping nga. Pero hindi masakit ang loob ko dyan, ha? Opo, opo. Sinasabi ko lang para maintindihan ng kababayan natin. Ang problema Kung ano lang, hindi mangyayari. sila nakapag-motion. Dahil hindi na siya miyembro, pati pagka miyembro niya, mga kababayan, tinanggal na. Sa amin ngayon. Ayun. Di ba? So ito yung tradisyon pala Kailangan po. maging bukas sa kaalaman nila. Tradisyon yun na parang hindi na rin pala ginagalang ngayon ng Kongreso, ng Kamara. Ng ano? Hindi nga lang tradisyon yan. Yung tradisyon ninyo na Ano yan respeto yan respeto sa kasamahang kongresista. O kahit pa hindi sa mga kababayan na hindi dyan sa kongreso. Sa mga buhay-buhay natin. Hindi ka naman basta-basta magtatanggal ng tauhan dyan na walang pasabi. Ano ka? Hindi mo man lang binigyan ng chance na makapag-explain. Biglang pumasok na wala ka na, bakit pumasok ka, tanggal ka na. Ganyan. Respeto lang, mga kababayan, di ba? Ng ano? yung tradisyon ninyo na dapat kapag ka may aalisin at sasabihan man lamang siguro yung mga miyembro. Di ba? Alam mo, hindi lang tradisyon yun, kagandahang asal yun. Well, tama kayo, no? Kapangitang asal ng mga buhaya. Ito na lang sa kapwa. Kapwa, honorable tao. Yung tradisyon kasi medyo malalim pa yun Nagpapatawag ng honorable ang mga dishonorable. Ang pinag-uusapan is a customary, a modicum of respect. Oho. Dahil magkakasama tayo. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan, na tinanggal nila si Marcoleta sa komite bago ang hearing ni VP Inday Sara Duterte? Post your comments below.